tunay nga po makasaysayan ang nagaganap na pagpupulong ngayong umagang ito. Ano po? Dahil sa tingin ko po ito yung kauna-unahang consciously na pagsasama-sama ng magkakapitbahay, ano po, na pinaghiwalay ng political boundaries. Ano po? Sa totoo lang, magkakapitbahay po ang Labo, Tagkoyan at Del Gallego. Ano po? May common boundary, may common point nga po tayo, which is the peak of Mount Labo, kung saan dito ipinangalan yung ating watershed. Yung sa kaalaman po ng lahat, yung tuktok ng Labo po ay boundary naming tatlo. At boundary din po ito ng tatlong lalawigan. Boundary ng Camarines Norte, Camarines Sur at Quezon. Ang katapat po nito na boundary namin ng Camarines Norte at Quezon ay yung Mount Cadig. Kaya kung mapapansin niyo po sa mapa, ano po, ang boundary ng Cam Norte at Quezon ay straight line. Halatang-halatang sa table Sinorbe. Ano po, sa tuktok ng bundok na ito hanggang sa tuktok ng bundok na ito. Yun ang boundary. Ano po? At ganoon din po, papunta Camarines Sur, may isang bundok, nakalimutan ko lang ang pangalan na Mayor Melanie. Mula sa tuktok ng Labo hanggang sa tuktok ng bundok na ito. Isang guhit din. Boundary ng Quezon at Camarines Sur. Ano po? Magkakaibang bayan, magkakaibang probinsya, magkakaibang regions. Ano po? Pero iisang ecosystem. Iisang ecosystem. At alam naman po natin, sa isang ecosystem, interrelated yan. Hindi yan pwedeng maghiwa-hiwalay. Ano po? Ang ibon na galing Camarines Norte ay hindi niya alam kung tumatawid na siya sa Tagkawayan o sa Del Gallego. Hindi po ba? Ang tubig na nanggagaling sa headwater sa Mapulot, Tagkawayan, Quezon, ay parehong dumadaloy pababa sa Labo, sa sa Busigon River, at sa Quilbay River sa Camarines Sur. Hindi nila alam yung boundary. Ano po? Sa napakatagal na panahon ay nahihirapan tayo lahat sa pangangalaga nitong common boundary natin. Ano po? Bakit? Dahil hindi lamang magkakaibang bayan, kundi magkakaibang lalawigan at magkakaibang regions. Kung tutusin nga po, dapat ngayon ang mag-uusap lang ay tatlo Ano po? Kung tutusin, tatlo lang kami mag-uusap dapat. Pero dahil magkaibang region, ang mga regional directors ay naririto. Hindi lamang ng DNR, kung hindi ng iba't ibang agencies. Ano po? So, yun po ang kahalagahan ng nangyayari ngayon. Nagkakaroon tayo ng conscious effort to integrate, to come up together with a unified stand for the protection of the ecosystem, nung boundaries natin, nung kung tutuusin ay napakadali dapat, ano po. Pero binagnit nga po kanina, napakaraming challenges dito. Una ay accessibility. Pero ginagawa na ng paraan sapagkat sa kasalukuyan po, sa kaalaman din iba, ang DPWH po ay may isang proyekto na magdudugsong sa Tagkawayan at Labo. Ano po? Yung side namin ay medyo okay na, mga tulay na lang ang ginagawa. Pero hindi lang po ako familiar sa side ng Camarines Norte. Kapag ito po ay bukas na, yung 2.5 oras na biniyahe namin kanina, sabi nyo, magkapit-bahay tayo, Labo, ano po, pero 2.5 oras ang biyahe. Magiging less than 1 hour na lang. At siguro po, kapag nangyari yon ay mas mapapadali. Mas magiging malapit tayo sa isa't isa, mas magiging madali ang ating coordination. Isang problema po ay peace and order. Alam naman natin, bata pa ako, elementary pa ako, ano po. Problema na yung peace and order dahil sa ating mga boundaries, hanggang ngayon ay hindi pa nasusolusyonan yung
more than 50 years na insurgency problem natin. Ang kagandahan naman po ngayon, ang magandang balita, siguro hindi pa rin alam ng karamihan, andito po si General Alea, ang Brigade Commander ng 201st Infantry Brigade. Ano po? Iisa na po ang unit, iisang brigade na po ang mag-cover ng both Tagkawayan, Labo, Santa Elena, Dait, Camarines, pati po Del Gallego. Ano po? So ito po yung mga palagay ko yung positive moves, no, na nangyayari sa kasalukuyan para magkaroon na ng tunay na integration, ano po, itong magkakalapit na bayan na ito. Ganon din po ang NCIP ay nagiging nagsisimula na, ano po. Bagamat magkaibang region pa rin yung gumagalaw, sabi ko yung move for declaration ng ancestral domain nung Camarines Norte nag-spill over, may area na pumasok na sa Tagkawayan, sa Quezon side, ano? Gumanti tuloy yung Quezon. May dinidevelop na isang ancestral domain din sa Tagkawayan, sa Santo Tomas, pero pumasok din sa Labo, sa Camarines Norte. Pero hindi ko po tinitingnan yun na masama, ano po. Sapagkat dahil kung talagang gusto nating alagaan, gusto nating proteksyonan, gusto nating ma-harness ang lahat ng potensyal nitong common boundaries natin, dapat po ay sama-sama tayo sa pagpaplano, sama-sama tayo sa pagsasagawa ng mga programa, sama-sama tayo sa pag-implement, ano po, ng mga ito, in close coordination to one another. Ang pangarap ko nga po, sana dumating yung araw na yung binanggit ko kanina, 3 na lang yung mag-uusap. Ano po, kami na lamang ng mayors na lang ng Tagkawayan, ng Labo, at ng Del Gallego, at yung mga nakasupport na lang ang mga government agencies ng probinsya, region, habang nanonood sila kung paano gumagalaw ang local government units sa pangangalaga ng ating ecosystem. So, sana po ay abutan pa namin. Ako po ay senior citizen na, ano po, pero ang pangarap ko po talaga mawala, o hindi man mawala, wag nang pansinin yung political boundaries because we're talking of an ecosystem. Ano po? Hindi katulad po ito ng problema namin sa Ragay Gulf. Iba yung sa Camarines Sur at Quezon side, ano po? Ganoon din yung hindi namin mahabol nung una, yung illegal fishing pag tumawid na sa Camarines Sur. Pero sa ngayon po ay gumagawa na ng paraan para ma-integrate dito. Anyway, so maraming salamat po sa oras na binigay nyo para sa umagang ito. At naniniwala po ako na itong unang hakbang na ito ay magbubunga ng mas malalim at mas pangmahabaang epekto na ang makikinabang ay ang mga mamamayan ng Tagkawayan, Labo at Del Gallego. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you so much po, Rizal.